Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin Hallelujah. si Yahweh El Shaddai. Yung pinakamalakas na papurit palakpak para sa Diyos. Hallelujah. Ayan, parang mahina yata ang palakpak. Yung buhay na papuri para sa buhay na Diyos. Ayan, kung gaano man po kalakas ang patak ng ulan, ganun din kalakas ang atin pong palakpak para kay Yahweh El Shaddai. Amen. Praise God. Hallelujah. Isang mapagpalang hapon sa iyo, Brother Arnel. Ayan, ganun din naman po sa iyo, Sister Sandra. At happy anniversary sa iyo Happy anniversary. at sa buong pamilya ni Yahweh El Shaddai. Amen. Sa ating lahat, mga kapatid, happy anniversary po sa ating lahat. Amen. At Brother Arnel, di na natin patatagalin dahil alam ko ang mga anak ni Yahweh El Shaddai ay sabik na sabik ng magpuri at sumamba sa ating Diyos sa buhay. Amen. At ang mga kapatid nating iyan ay talagang handang-handa ng sumayaw at sumamba kay Yahweh El Shaddai. Amen. Hallelujah. At pangungunahan tayo ng ating mga kapatid, ang Santa Monica Gospel Choir at Bulacan Worship Team. Amen. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Diyos. Habang pumapalakpak, tumatayo sa presensya ni Yahweh El Shaddai. Sige mga kapatid, tayo na tayo sa presensya ng Panginoon para tayo po ay patuloy na pagpapalain ng ating Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, Kapatid, happy Happy 17th year 17th year anniversary. anniversary. Ayan, palakpakan nga natin ang Diyos, yung palakpak. Hallelujah. Palakpak ng nag-anniversary. Praise the Lord. Hallelujah. Samahan ng sigaw. Sabihin natin, Hallelujah! Hallelujah. Amen. At sa oras na ito, sa pasimula ng ating anibersaryo, patuloy na tayo ay magpasiyasat sa ating Diyos na buhay. Amen? Alam ng Diyos, ang hangarin ng ating puso, ang hangarin natin sa oras na ito na siya ay bigyan ng parangal at pasasalamat sa lahat ng kanyang ginawa. Amen? Amen. Kaya itaas natin ang ating mga kamay sa oras na ito. At sama-sama nating sambahin ng Diyos, sama-sama tayong lumapit kay Yahweh El Shaddai, na tunay na nagpala at nagbago ng ating buhay. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, salamat sa hapong ito na patuloy na ikaw ang aming Diyos na kinikilala sa aming buhay. Hayaan mo na siyasatin ang bawat isa sa amin. Tignan mo, Panginoon, ang hangarin ng aming puso na kami makalapit muli sa iyo at muli maranasan ang presensya mo, ang pagpapala mo sa dakong lugar na ito. Hallelujah. Glory to God. sisatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Isang pa. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Kami ay nagtatapat at sumasamo. Sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Tayong lahat, lumapit sa Panginoon. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at tawa at kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Panginoon, siyasatin ang puso namin sa oras na ito. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan
nagawa lamang sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, lunod sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kapanalan mo. Biyayang gawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking esalapit. Di man karapat-dapat sa kapanalan mo. Biyayang gawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko. Muling Panginoon, aking esalapit. Di man karapat-dapat sa kapanalan mo. Biyayang gawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Sabi nung inawit natin, yung kahabagan ng Diyos, nakamtan natin ang lahat ng bagay dahil sa Kanya. Amen? Amen. Kaya patuloy nating papupurihan Praise ng Diyos sapagkat ang Diyos na gumawa ng lahat ng bagay dito sa langit at lupa, kaya-kaya rin gawin ang pagbabago at pagpapala sa buhay natin. Amen? Amen. Praise the Lord. Glory to God. Palakpak mga kamay. Sumayaw sa Panginoon. Amen. Hey, 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 hey. Panginoon, ikaw ang lumikha Ng lahat ng bagay sa mundo, ng lahat ng bagay sa mundo. Lubos-lubos ang pagpapala mo. makapangyarihan, Makapangyarihan, Yahweh El Shaddai. isang ba, Panginoon, Hey, hey. Panginoon, ikaw ang lumikha ng lahat ng bagay sa mundo, ng lahat ng bagay sa mundo. lubos-lubos ang pagpapala, Lubos-lubos kasing dami ng ang ulan, pagpapala mo. sapagkat makapangyarihan ng Diyos. Makapangyarihan, Yahweh El Shaddai. Nasa mga kamay sa Diyos, Papuri ko ang pagsamba, tanging sa'yo lamang iaalay. Ikaw lamang ang tanging kong sasambahin, O Panginoon. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang, O Diyos, sa buhay ko. ang lahat ng mga anak ni Hallelujah. Yahweh ang Shaddai, sumigaw! Tumalon! Hey, hey, Praise the Lord. Panginoon, ikaw ang lumikha ng lahat ng bagay. Panginoon, ikaw ang lumikha ng lahat ng bagay sa mundo. Lubos-lubos kang pagpapalain ng Diyos. Lubos-lubos ang pagpapala mo. Makapangyarihan, Yahweh El Shaddai. Muli, nasa mga kamay sa Diyos. Papuri ko at pagsamba, Iwagay-way. sa'yo lamang Praise the Lord. iaalay. Papurihan ng Diyos. Ikaw lamang ang tanging kong sasambahin, O Panginoon. Ikaw lamang, O Diyos.
nang ibang pagmamahalin. Wala nang iba ang mamahalin. Wala nang iba ang lalahilain. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Lakas sa mga palakpak sa Diyos. Papuri ko at pagsamba, looking sa'yo lamang iaalay. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin, O Panginoon. Papuri ko at pagsamba, looking sa'yo lamang iaalay. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin, O Panginoon. Papuri ko at pagsamba, looking sa'yo lamang iaalay. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin, O Panginoon. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw ikaw lamang, O Diyos. Ikaw ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang, O Diyos, sa buhay ko. Sapagkat langit ang ating nadarama. Langit ang aking nadarama. Taas sa mga kamay sa Diyos. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Lord God, ikaw lamang ang kailangan namin sa buhay namin. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko. Ang kagalakan ko'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo maihahambing. Ang gawin ko'y iyong hingin. Sabay-sabay. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Taas sa langit ang mga Nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. tuloy pa lang ang mga kamay. Sumigaw ng hallelujah. Hallelujah! Sabi natin, praise the Lord. Praise the Lord! Ikaw lamang ang pupurihin. Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yong maihahambing. Awit ko'y iyong hingin. Langit ang aking nadarama. Taas sa mga kamay. Papunta sa langit. Kapiling ka, ang puso ko'y sumisila. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisila. Kapag sa'yo'y sumasamba, Dami natin hilig sa Diyos. Lord God. langit ang aking nadarama. O langit sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisila. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisila. Kapag sa'yo'y sumasamba, nadarama. Kapag sa'yo'y sumasamba, nadarama. Kapag sa'yo'y sumasamba. Muli pa lang ang mga kamay. Hey, 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 Muli na papurihan ng Diyos. hey, hey. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Amen. Kagaya ng sabi ng awitin, langit ang ating nadarama. Amen. Sabi kaya,
Sabi siguro ng ibang tao, paano kaya yun? No? Dito sa mundong ito, napakaraming problema. Amen? Taas ang kamay na may problema. Alay, yung iba walang problema, sana all. Amen? Taas ang kamay ng walang problema. Ayan. O, taas ang kamay ng mga may problema. Ayan. Praise God. Amen? Lahat naman tayo may pinagdadaan ng problema. Amen? Pero bakit langit ang nadarama? Sapagkat kasama natin si Yahweh El Shaddai. Amen? Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. At sa oras na ito, patuloy nating sambahin ang Diyos na tunay nga nakasama natin sa lahat ng hamon ng buhay. Taas natin ating mga kamay, mga kapatid. Tandaan ng pagsuko at pagpapasakop sa ating Diyos. Na tunay nga na sinasabi natin, hindi natin kaya kapag tayo mag-isa lang. Kailangan natin ang Diyos sa ating buhay. Amen? At ang Diyos na rin ang naging buhay natin simula nung naglingkod tayo kay Yahweh El Shaddai. Ayaw na nating umalis sa gawain ng Diyos. Ayaw na nating umalis sa simbahan. Sapagkat dito natin nararanasan na kasama natin ang Diyos at alam natin na may kaagapay tayo sa ating buhay. Amen? Pikit natin ang ating mga mata at hayaan mo sa pagtaas ng iyong kamay, pasalamatan mo ang Diyos na lagi kang sinasamahan sa lahat ng iyong pinagdaraanan sa buhay. Salamat, Panginoon. Narito kami malakas, masigla na nagpupuri at sumasamba. At patuloy na aming pinagsisigawan na napakabuti mo sa aming buhay. Jesus, ikaw ang aming buhay. Dakilain ka, magpakailan paman. Hallelujah. Wala nang papantay pa sa kabutihan mo. Wala nang hihigit pa sa pag-ibig mo. Minsan pa, wala nang papantay pa. Wala nang papantay pa sa kabutihan mo. Sa kabutihan mo. Wala nang hihigit pa sa pag-ibig mo. Wala nang hihigit pa sa pag-ibig mo. Jesus, ikaw ang aming buhay. Jesus, ikaw ang buhay. Sinasamba, pinupuri kita. Jesus, ikaw ang buhay. Dakilain ka, magpakailan paman. Salamat sa 17 taon, Panginoon. Patuloy ka naming pupurihin, sasambahin. Tunay ngang wala nang papantay pa sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Wala nang papantay pa sa kabutihan mo. At wala nang hihigit pa sa pag-ibig mo, Yahweh El Shaddai. Sa pag-ibig mo. Patuloy na itaas ang mga kamay para kay Jesus. Hallelujah. Jesus, ikaw ang buhay. Sinasamba, pinupuri kita. Jesus, ikaw ang buhay. Dakilain ka, mapakailan paman. Jesus, Jesus, ikaw ang buhay. Sinasamba, pinupuri kita.
Jesus, ikaw ang buhay, sinasamba, pinupuri kita. Jesus, ikaw ang buhay, nakinain ka, magpakailan. Papuri ay tanging sa iyo lamang, O Diyos. Papuri ay tanging sa'yo. Dakilang Diyos, Haring Panginoon, pasasalamat ay sa'yo. Sa kabutihan mo at pagmamahal mo, lubos. Papuri ay tanging sa iyo. Papuri ay tanging sa'yo. Dakilang Diyos. Dakilang Diyos, Haring Panginoon, masasalamat ay sa'yo. Sa kabutihan mo, pagmamahal mo, lubos. Kataas-taas ang Diyos. Aming kang pinapupurihan. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Puno sa'yo ay Kay Hari ng mga hari. ika'y hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Papuri ko sa'yo, Kataas-taas ang Diyos. taas-taas ang Diyos, kabanal-banal ang Diyos. Tuhod ko sa'yo ay luluhod. Ikaw ang hari. Ika'y hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Papuri ko sa'yo, Sapagkat sa iyo namin pinabalik ang aming mga papuri. ibinabalik ang lahat ng papuri at pagkakilaan at pagluwalhati, pagkat ikaw ang karapat-dapat na sambahin. O Jesus, ang ngalan mo, O Jesus, ang ngalan mo, O Jesus, ang ngalan mo'y tataas. Sa iyo pinabalik, Yahweh El Shaddai. Sa'yo ibinabalik ang lahat ng papuri at pagkakilaan at pagluwalhati, pagkat ikaw ang karapat-dapat na sambahin. O Jesus, ang ngalan mo, O Jesus, ang ngalan mo, O Jesus, ang ngalan mo'y O Jesus, ang galan mo. O Jesus, ang ngalan mo, O Jesus, ang ngalan mo, O Jesus, ang ngalan Isang pa. O Jesus, ang galan mo. Lord God. O Jesus, ang ngalan mo, O Jesus, ang ngalan mo, O Jesus, ang ngalan mo. Hallelujah! Purihin ka, Diyos! Hallelujah! Hallelujah! Sa iyo ang papuri at pagsamba, O Yahweh! Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! 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 Purihin ka, O Diyos! Sa iyo ang papuri, O Panginoon! Sa Diyos, ang pinakamataas na papuri, pagdakila at pagsamba. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Yun lang ba ang palakpak na maibigay natin para sa Panginoon? Wala na bang ilalakas sa palakpak na yan para sa Praise Diyos? the Lord. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Glory to Jesus.
At sige po, mga kapatid, tayo po ngayon ay magsiupo na. At tayo po, Sister Sandra, ay tatawag ng mga magpapatutuo sa kabutihan ng Amen. ating Diyos na buhay. Praise the Lord. At naniniwala ko, Brother Arnel, maraming tatayo sa gitnang ito pang ipagsigawan ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Amen. Sapagat ang Diyos ay napakabuti sa buhay natin. Ano Amen. po? Subok na ang kabutihan ni Yahweh El Shaddai sa bawat isa sa atin, Brother Arnel. Amen. At yun po, kapag tayo ay talagang tunay na lumapit at sumamba sa ating Diyos na buhay at anuman ang atin pong kahilingan, Sister Sandra, ay talagang ipagkakaloob niya yan sa atin sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Amen. At Brother Arnel, tawagin natin ang unang pinagpala ng Diyos, ang ating kapatid, Sister Rosita Fajardo. Ayan. Palakpakan Praise the natin Lord. ng malakas, na malakas si Yahweh El Shaddai. Sister Lucita. Ayan, si Sister Luz pala ito. Si Sister Luz. Ayan, siya ang unang magbabahagi at Siya ang unang magpapatotoo. pinagpala ng Amen. Diyos. Ayan, Praise mag-ready the Lord. po yung mga nais pa pong magpatotoo dahil siya lang po yung nakalista sa amin. Ang susunod, Brother Arnel, tatawag tayo Amen. ng pinagpalang anak ng Diyos. Ayan. Tiyak na talagang magpapatotoo ito dahil siguro maraming hinarvest itong gulay. Glory to God. Praise God. Happy anniversary ng parokya ng Angat. 17th anniversary. Happy anniversary sa inyo lahat, mga kapatid. Salamat sa Diyos at nakarating ako sa anniversary. Kasi nabisi ako sa, sabi nga ni Brother Darwin, sa pag-ano po ng mga gulay po sa laog. Ang ipapatutuo ko po, mga kapatid, yung mga pagsubok at pagpapala ng Panginoon. Ang aking anak na pangalawa, kaya mga kapatid, hindi ako laging nakakadalo na iwan po sa akin yung kanyang mga anak na 4. Dahil yung aking manugang ay kami, napunta sa kabilang bahay. Itong buwan po ng Mayo, na-aksidente po, halos sabay po ang aking 2 anak, ang panganay at ang bunso kong lalaki. Ang unang na-aksidente po yung aking anak na inaanak nila Brother Arman, nahulog po sa loader. Alam niyo mga kapatid, ang nangyari, buti na lang po yung kamay niya ay nitukod hanggang po sa linagyan ng bakal at sinemento. Pagkaraan po ng 2 linggo, yung pong anak kong panganay, siya po ay papasok ng pulilan. Bumaliktad din po yung motor na kanyang sinasakyan. Salamat sa Diyos at hindi naman po. Salamat sa Diyos at nakaligtas siya. Paa naman po ang nasimento. Yung panganay ko po kanan, yung aking isa kaliwa. Kaya nga po sabi ko sa aking 2 anak, kaya nangyari yon may dahilan. Ang dahilan kako, yung kayong magkapatid ay magkasundo. Totoo nga po, yung pangyayaring yon, nagkasundo ang magkapatid. Alos po, sa loob ng 1 linggo, 2 beses kami pumupunta kay Maring Derje para po itirapi ang kanyang inaanak at saka yung panganay ko. Pero po sa biyaya ng Diyos po, ang lahat ng mga pagsubok po na yon, ay talagang gumawa ng Diyos para malagpasan ng buong pamilya ko. Hanggang po ang pagpapasalamat ko po, yung matagal na hinihintay ng aking anak na si Jerome, ay dumating na po. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil masasabi po namin
na kami po ay hindi naaalis sa barangay ng Laog. Sa biyaya po ng Diyos, nakabili na po ng lupa ang aking anak kahit gano'n ang nangyari sa kanya. At magandang blessing po ang dumarating sa kanya sa kabila ng kanyang asawa ay sumama sa ibang lalaki. Ay puro blessing naman po ang binigay ni Lord. Bininisingan po sa kanyang trabaho. Naging isang foreman po siya ngayon. Kaya mga kapatid, kung hindi man ako nakakadalo ng tuwing gawain, ang 4 na anak ng aking anak ay nasa akin. 3 po ang estudyante niya. Kaya po nagpapasalamat po ako kay Yahweh El Shaddai. Dahil lahat po ng aming itinanim sa tumana ni ex-kapitan Edmundo Sarmiento ay talaga po siksik, legleg na biyaya po na umaapaw. Salamat po kay Yahweh El Shaddai. Happy anniversary lahat mga kapatid! Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Alam mo, Brother Arnel, ano, sabi nga sa salita ng Diyos, mapalad ang mga taong dumaranas ng iba't ibang klaseng pagsubok. Dahil sa pagsubok na yon, nananatili tayong matatag at na nakakapit sa ating Panginoon. Amen. Tunay po na ang Diyos ay talagang buhay at tapat sa kanyang mga pangako, Sister Sandra, nang sino mang nananalig at sumasampalataya sa Kanya at anumang pagsubok, anumang problemang mapagdaanan natin sa buhay, ay ating mapapagtagumpayan. Amen. At pagkatapos ng pagsubok, naniniwala ko, Brother Arnel, rumaragas ang pagpapala naman ang ibubuhos ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Wala. Ayan, Brother Arnel, tatawag tayo muli ng pinagpalang anak ng Diyos dahil wala na po nakalista. Sino pong pinagpala ng Diyos? Itaas ang kamay. Sumigaw nga po ang lahat ng pinagpala na anak ng Diyos. Itaas ang mga kamay ng mga pinagpala ng Diyos. Ayun po, sino po yung magpapatotoo na wala na sila? Parang halatang halata ko naman, Sister Sandra, dito lang yata ang pinagpala. Yung kalahati, hindi. Ay, Brother Arnel, tanungin mo natin muli sila, no? Sino ang mga pinagpala ng Panginoon? Itaas ang kamay. yan, taas natin ang Sumigaw! ating dalawang kamay. Sagala! Yes. Amen. Praise the Tatanungin Lord. natin sila kung sino naman yung nais na magbalik ng papurit pasasalamat sa ating Panginoon. Na wala na. Wala na eh. Pag tinatanong natin na sinang pinagpala, taas Ayan ang ang ating kamay. kapatid. Sige Ayan, po. si Sister. Palakpakan natin si Yahweh Si Sister. Shaddai. Ayan, na pinagpala. Ayan. Kayo na pong magpakilala. Ako nga pala si Sister Cora Salvador. Taga may kawayan ako, may kawayan Bulacan. Pero meron kami dyan na anuhan sa Laog. Nagpapasalamat ako kay Yahweh El Shaddai sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na ipinagkakaloob niya sa amin. Salamat kay Lord at hindi niya kami pinababayaan. Ang ipapatotoo ko lang nung yung anak ko kasi nasa US, ang sabi ng anak ko, kumuha daw kami ng tourist visa para makarating ako ng US. Ang sabi ko naman, hindi naman ako marunong mag-English, paano ba ako makakarating ng US? Ang ginawa ko, dahil nag-apply kami ng US tourist, tapos na-approve kami ng December 12 ng interview namin. Sabi ko, hindi nga ako marunong mag-English dahil nagtitinda lang ako sa palengke. Ngayon sabi ko, lagi kong panalangin, Lord, hindi ako marunong mag-English. Sabi ko gano'n. Bigyan mo po ako ng mabait na consul na mag-interview sa amin. Sabi ko gano'n. Nung dumating po yung December 12, interview na namin. Nung kami na yung ma-interview, lagi pong pinananalangin ko, nagsasalmo ng 21 ko, sabi ko sa kanya, Lord, hindi ako marunong mag-English, bigyan mo ako ng consul na mabait. Talagang napakabuti po ng Lord dahil nung kami na po ang interviewin, pagdating sa akin, yung consul biglang nagtagalog. Tinagalog na ako, lahat yung interview niya sa akin, Tagalog. Tapos mapagkatapos namin interview, kinuha niya yung passport ko, sabi niya, o sige, hintayin mo na lang yung visa mo. Sabi ko, thank you Lord. Tapos,
Nung after 3 days, dumating yung visa namin. Ang visa namin is multiple visa. Kaya nakarating na po ako ng US, nakapagbakasyon sa anak ko. To God be the glory. Praise the Lord. Ano, Brother Arnel, nakakatuwa. Dahil kapag hiniling natin sa Panginoon, talaga namang mangyayari at magaganap. Amen, sapagkat sa Diyos ay walang imposible, Amen. Sister Sandra. Amen. Sa Diyos ay walang mahirap at kayang-kayang gawin ng Diyos ang lahat ng ating mga kahilingan. Amen. Ang bagay na sa tingin ng tao mahirap, pero sa mata ng Diyos, talaga naman pong walang mahirap at imposible sa Kanya. Amen. Amen. Praise the Lord. Ayan. Muli, Brother Arnel, tatawag pa tayo ng magbabalik ng papurit pasasalamat. Yan si Brother Almer. Ayan, si Brother Ayan. Almer. Andito na. Ayan. Ang isa sa Talagang- ating preacher ng PFCC Bulacan, si Brother Almer Quinto. Amen. Praise the Lord. Praise God! Kumusta na po kayo, mga minamahal kong giligiliw? Ako po si Almer Quinto at isa pong preacher dati. Hanggang ngayon naman, mga minamahal kong kapatid. At ako po yung tinatawag na strokes preacher ng Bulacan. Kasi ako lang po yung preacher na na-stroke na hanggang ngayon nakikita pa rin. Pero alam nyo, mga minamahal kong kapatid, nung una, na aking naranasan ito, ako ay buyoy. Buyoy. At sabi nga, hindi makalakad ng mag-isa. At kung ano nararanasan ng mga nagkakaroon ng tinatawag na stroke, yun din na naranasan ko una. At alam nyo, 2 taon halos na ako po ay pa-attend lang muna. At ngayon, mga minamahal, ako po ay nagtutuloy-tuloy sa pagpe-preacher. Dito po ako naglilingkod sa PFCC Bulacan. Alam nyo, mga minamahal kong kapatid, kaya hindi ako maalis sa paglilingkod sa Diyos kasi ipinangako ko ito sa Kanya. Kayo ba nangako din? Dapat ay nangako kayo. Hallelujah. Alam nyo, maganda yung may ugnayan sa Panginoon. Hallelujah. Talaga naman na kapag may ugnayan ka sa ating Yahweh El Shaddai, laging naroroon ang kanyang tulong. Kaya nga, ayokong mawala. Kahit na ang iba ay nawala ng kusa, ibig sabihin, sila ay nagpahinga na, mga minamahal ko kapatid. Pero ako, habang ginagamit pa rin ako ng Panginoon, ay tuloy-tuloy pa rin sa paglilingkod sa Kanya habang pagkakaloob ko ang kabutihan ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya nga, hanggang ngayon, meron po akong sinasabing palatandaan. Ito nga po, mga minamahal, ang aking paa at saka kanang kamay ay hanggang ngayon di pa pero nakakakilos naman. At alam niyo mga minamahal, hallelujah, sabi nga ng Panginoon sa akin, kumbaga ay alamin ko, paano tinatanong niya ako noon? Sabi niya, maglilingkod ko pa rin ba sa Panginoon? Kahit ganyan ang itsura mo, o ibig sabihin ay may stroke ka na. Hallelujah. Parang iyan tinatanong sa akin ng Panginoon. Parang sinisiguro niya ang aking pagka-preacher na ako ay totoo na nangako sa Kanya. Ibig sabihin, committed preacher. Committed preacher. Kahit na ano nangyayari, mga minamahal, ay patuloy pa rin na naglilingkod sa Diyos. Amen.
sana ang karamihan ditong may diferensya ay mangako ng paglilingkod sa Panginoon. Kahit walang diferensya, amen? Kahit na may Amen. diferensya niya, ay mangako ng paglilingkod sa Panginoon. Praise Amen the po ba, mga minamahal? At hallelujah, hallelujah. Natutuwa ko po ako nang ako ay narito sa Santa Monica, Paris. Bakit po ako natutuwa? Kasi nung una akong na-assign dito, ng pagbabalik pagtapos ng pandemic, ay na-assign ako rito 2021 kung di ako nagkakamali. At alam nyo, mga minamahal kong kapatid, nakita ko na kami ay ilan lamang. Kung bibilangin mo, 7 tao lang. Kasama na ako, mayroong isang choir at mayroong isang gitarista. Pagkatapos, kami na yung iba. Alam niyo ang bilang? 7. Pero mga minamahal, sabi ko nga, ipagdarasal ko na dadami ito. Amen. Hindi ako naniniwala na manatiling 7. At pagkatapos, mga minamahal kong kapatid, pagbalik ko ng ilang pa, 4 na balik siguro, ay nadadagdagan. Lalo na nang muli na magkaroon dito mismo sa simbahan. Amen? Hallelujah. At alam niyo, mga minamahal kong kapatid, nung bilangin ko yung aking nasa harapan, yung mga choir, ibig ko sabihin, mga minamahal, kung dati isa, naging 7 na. Ibig sabihin, umuunlad. Praise the Lord. Amen? 7 na eh. Pagkatapos, doble na yung dami ng mga attender. Naniniwala ako na sa ngayon ay marami na sila. Kasi nakita ko ang mga worker nila ngayon dito ay napakarami. Ayun o. Napakarami. At yung mga choir ay hallelujah. Dami. At maraming salamat po sa inyo. At ako ay natutuwa sa pakikiisa dito sa Santa Monica Parish Church. Marami pong salamat. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Yan talagang yung Hallelujah. atin pong minamahal na kapatid, kahit na na-stroke yan, ay talagang aktibo pa rin sa gawain ng ating Panginoon. Amen. At naniniwala ko, Brother Arnel, sa kanta ng El Shaddai na Till I praise you, till I die. Amen? Amen. El Shaddai. Na kahit ano man ang mangyari, ay patuloy na maglilingkod Amen. kay Yahweh El Shaddai. Amen. At tayo muling mananambahan, Brother Arnel, sa ating Panginoon. Amen. Muli, pangungunahan tayo nating mga kapatid, ang Santa Monica Gospel Choir at ang Bulacan Worship Team. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin si Yahweh El Yahweh Shaddai. El Shaddai. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Sige po, tayo po'y tumayo. Lahat ng mga pinagpala, sumigaw. Sumigaw. Praise the Lord. Ikaway po natin ng mga kamay. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Lahat ng pinagpala, sumigaw. Sa galang. Yes. Amen. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. Woo! Ay sumayaw. Amen. Sayaw, sayaw. Hold on. Ikaw noon, Hanggang ngayon, ngayon, dakilang Panginoon. Labis akong nagagalak. Nasambahin ka aming Diyos. Mga dakilang gawa. Labis akong namamangha. Kaya naman sa puso ko ay nagpupuri. Papuri para sa taas nag-iisa ating mga na kamay. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Ikaw noon, Hanggang ngayon. hanggang ngayon, dakilang Panginoon. Labis akong Labis ako, nagalala. nagagalak, Nasambahin. nasambahin ka aming Diyos. Mga dakilang mong gawa, labis akong napamangha. Kaya naman sa puso ko ay nagpupuri, papuri para Nasa sa ating dalawang kamay. Hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Tayo na. Tayo na, buong galak, ang ating Diyos ay purihin. Siyendo ka ng Siya'y handog ka palakpak. ng palakpak, at ang awiting makalangit. Buong galak, Nasasayaw. nasasayaw, Bilang handog. bilang handog napapuri. Buong lakas. Buong lakas, nasisigaw, ng luwalhati sa hari. Tayo na. Tayo na, buong galak, ang ating Diyos ay purihin. Siya'y hanugan ng palakpak, at ang awiting makalangit. Buong galak, Nasasayaw. nasasayaw, bilang handog na papuri. Buong lakas, nasumigaw, maluwalhati sa Nasa ating mga kamay. Hallelujah. Halle, hallelujah. Hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, halle, Hallelujah. halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Tayo na. Tayo na, buong galak, Amen. ang ating Diyos ay purihin. Siyendo ka ng palakpak. Ng palakpak, ng awiting makalangit. Buong galak, Nasasayaw. nasasayaw, Bilang bilang handog. handog na papuri. Buong lakas. Buong lakas, Isisigaw. sisigaw, ng luwalhati sa hari. Hallelujah. Halle, hallelujah. Amen. Hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, Hallelujah. halle, Hallelujah. halle, hallelujah. Amen. Patuloy po tayong sumayaw sa ating Diyos sa buhay. Ako'y magpupuri. Taas ating mga kamay. Labas mo natin mga panyo. Woohoo! Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Ako'y magpupuri. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Kaway ang ating mga kamay. Puri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Purihin Panginoon. si Yahweh. Purihin si Yahweh pagkat siya'y mabuti. Kanyang iniligtas sa pangapi. Pagpupuring lahat ng iyong ilang sa pag-ibig na walang hanggan. Ako'y magpupuri. Puri sa Woohoo! Panginoon. Amen. Magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Purihin Panginoon. si Yahweh. Purihin si Yahweh pagkat siya'y mabuti. Kanyang iniligtas sa pang-aapi. Mapuring lahat ng iyong ilang sa pag-ibig na walang hanggan. Ako'y magpupuri. Puri sa Amen. Panginoon. Sumigaw. Sa galang. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri. Magpupuri sa Panginoon. Amen, amen. Puri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Purihin ang Diyos sa kabutihan niya. Diyos sa kabutihan niya. Purihin ang Diyos pagkat siya'y mabuti. Purihin ang Diyos sa kabutihan niya. Purihin ang ngalan. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos sa kabutihan niya. Amen.
Praise the Lord. Sige po, patuloy po tayo umawit, sumayaw sa ating Diyos na buhay. Labis na galak. Hallelujah! Taas at mga panyo. Palakpak! Sumigaw! Sa galak! Woo! Sumigaw, sumigaw! Amen! Glory! Hallelujah! Napakabuti mo, Panginoon, sa aming buhay. Walang kang katulad. Lord God. Mga labi ko, O Diyos, sa'yo aawi. Ika'y papurihan. Ika'y papurihan sa kalangitan. Mga labi. Mga labi ko, O Diyos, sa'yo aawi. Amen. Ika'y papurihan sa kalangitan. Itataas ating kamay. Itataas na pangalan mo'y luwalhati. Pagkat ikaw, O Diyos, ang dakila. Napakasaya. Napakasaya. Bakit ay papuri? Labis sa galak. Labis sa galak. Nararamdaman. Pupurihin po natin ang ating Diyos. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Amen. Pupurihin ka sa bawat galak. Itataas. Itataas ang ngalan mo. Magpakailanman. Sabihin po natin sa taglay mo lakas. O Diyos, purihin ka. Isisigaw, sisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko'y tuwang-tuwa. Puso ko'y tuwang-tuwa. Amen. Siyahan ay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Taas ating mga kamay. Napakasaya, bakit ay papuri. Amen. Labis sa galak, nararamdaman. Pupurihin po natin ang ating Diyos. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Amen. Pupurihin ka sa bawat galak. Itataas. Itataas ang ngalan mo, magpakailanman. Isa pa sa taglay mong lakas. Sa taglay mong lakas, O Diyos. Nasa ating mga kamay. Lord God. Sisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko'y tuwang-tuwa. Puso ko ay tuwang-tuwa. Kasiyahan ay umaapaw. O Diyos ay dakila. Napakasaya, magbigay papuri. Labis sa galak. Labis sa galak, nararamdaman. Amen. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galak. Itataas ang ngalan mo, mapakailanman. Amen. Sumigaw sa galak. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Lord God. Amen. Lord God. Thank you, Lord. Tunay ngang labis na galak ang ating nadarama, Brother Arnel, sa tuwing tayo'y sama-samang nagpupuri at nananambahan sa ating Diyos na buhay. Amen and amen. Ang talagang ang Diyos ay talagang napakabuti sa buhay natin, Sister Sandra. Amen. At talagang napakasarap pong magpurit, sumamba sa ating Diyos na buhay. Naniniwala ko, Brother Arnel, sa pagpupuri pa lamang natin, bumababa ng banal na presensya ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Amen. Kanina pa lamang sa ating pagpunta rito, ang biyaya ng Diyos ay patuloy na nating naranasan. Amen. At sa pamamagitan ng pagpupuri natin, mga kapatid, naniniwala ako na may gumagaling na at may answered prayer na. Amen? Amen.
Praise the Lord Lord. to God. At hindi na natin patatagalin, Brother Arnel. Alam kong sabik ng mga kapatid natin na makinig ng mensahe ng Diyos na nagbibigay ng inspirasyon. Amen. Sapagat ang salita ng Diyos, ang siyang pagkain ng ating espiritu, Amen. si Sister Sandra. Amen. At talagang kapag tayo ay patuloy na nakikinig ng salita ng Diyos, patuloy din tayo na lumalakas upang tayo ay patuloy na maglingkod kay Yahweh El Shaddai. Amen. Glory to God. At Brother Arnel, tawagin na natin ang ating kapatid na magbabahagi ng buhay at banal na salita ng Diyos. Walang iba ang ating pong minamahal na kapatid, Brother Antonio Prevaldo. At tayo po'y magsitayo at awitin natin ang Seek You First. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung palakpak ng mga mananagumpay. Okay, at sa mga oras nito, pahira muna natin sa Panginoon ang ating mga pandinig at tayo po ay tutunghay muna ng ating pagninilayan na ayon dito sa ating pinakatema na ito'y hahanguin natin sa Ebanghelyo ni San Juan mula sa Kabanata 4 simula sa talatang 23 hanggang sa mga talatang 24. In John chapter 4, beginning verse 23 up to verse 24, ay ganito po ang ating mababasa. Ngunit dumarating na ang panahon na ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Okay, mga kapatid, at tayo po'y sumandaling yumuko at patuloy natin hingin ang pagsama ng Panginoon at higit sa lahat, ang kaunawaan, ang karunungan nagmumula sa Kanya ay patuloy na ipagkaloob sa atin. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, sa hapong ito pinasasalamatan namin ang espesyal na okasyon na ipinagkaloob mo sa amin na kami makaisa sa pagdiriwang sa 17 taong anibersaryo ng gawain mo sa lugar nito. Salamat, Panginoon, dahil napatunayan namin na Ikaw ang Diyos na patuloy nagbibigay sa amin ng tagumpay at patuloy naming aangkinin na Diyos kang magbibigay din ng katagumpayan sa aming mga buhay. Kaya Yahweh, patuloy mong pagpalain ang aming puso sa hapong ito na sa mensaheng ating ihahayag tunay nga ito'y maging pagpapala sa buhay namin. Pagpalain, Panginoon, ang kabuuan ng pagtitipong ito at ang tagumpay ay amin ang inaangkin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, at muli ibigay po natin yung palakpak na pang-anibersaryo para sa Panginoon. Yung palakpak na umaasa na uuwi sa hapong ito na answer prayer. Yan. Okay, at you may be seated po. At talagang nakakatuwa kasi ang confirmation ng Panginoon talagang kanina pa lang ibinuhos na ang masaganang pagpapala na inilalaan niya sa mga anak ni El Shaddai. Amen? Yan, okay? At naniniwala kasi ako na hindi aabot sa 17 taong pagdiriwang ang gawain ito kung hindi tayo sinasamahan
ng Yahweh El Shaddai. Amen. Kaya marapat lang na patuloy natin siyang pag-alayan ng ating pagsamba, ng ating pasasalamat, at higit sa lahat, marapat na sa hapong ito, pasalamatan natin siya at ialay ang isang paraan ng pagpupuri sa Espiritu at katotohanan. Kaya nga, bilang ito yung ating pinakatema sa hapong ito, yung Worship God in Spirit and Truth, gusto kong tanungin kayo na sapat na ba itong ginagawa natin mula pa kanina? Sapat na ba yung pag-awit natin? Sapat na ba yung pag-indak natin? Tanong ko sa inyo, hindi pa. Bakit? Kasi ang sabi to, kulang pa dahil may higit pang papuri at pagsamba na hinihintay ang ating Panginoon. At ang tanong, ano yun? Gusto niyong malaman? Yan, sige, at napaka-interesting itong topic natin sa hapong ito dahil sa totoo lang pagdating sa Ebanghelyong ito, minsan nabibigyan ito ng maling interpretasyon yung sinasabi dito na worship Him in Spirit and Truth yan. Bakit? Kasi lalo na sa mga born again, yan, wag din naman natin inaano sila ha. Kasi akala nila itong tinatawag na to worship in truth and spirit, akala nila na sapat na yung sumasamba tayo, yung umaawit tayo. Yun ang isang pamantayan nila na pagdating sa tinatawag na hinihingi ng Panginoon, ito yung isang nakalulungkot na minsan ritual lang, minsan emotional ang pagsamba na ginagawa natin sa Panginoon. Kaya nga, gusto kong bigyan ito ng linaw sa atin ng Panginoon na bago natin pagnilayan kung ano ang ibig sabihin na purihin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan, mas magandang tingnan po natin ang background ng mga Samaritano at ng mga Hudyo. Kasi alam naman natin, from the beginning, talagang masasabi natin na mortal na magkalaban ang mga Samaritano at ang mga Hudyo. Bakit? Kasi kung ating uugatin yung tinatawag na pinaka-biblical background ng mga Samaritano at mga Hudyo, nag-umpisa itong tinatawag na hidwaan at hindi pagkakaunawaan ng dalawang ito dahil simula na ng bayang Israel ay maalipin ito, ibig sabihin masakop ito ng Babylon Empire, alam natin kung ano ang nangyari sa lupaing iniwan nila. No, kanya po ba? Gusto kong anuhan mo natin para maugat natin kung bakit nga ba sinabi ng Panginoon na we must worship Him in spirit and truth. Bakit? Kasi pagdating sa tinatawag na paniniwala ng mga Hudyo, totoo na dapat sambahin si Yahweh saan? Di ba sa Jerusalem lang? Pero kung ating titignan, sa paniniwala ng mga Samaritano, totoo, kung bakit may pag-aalay silang ginagawa sa mga bundok, sa mga burol, kasi ito yung isang nakagisnan nila. Kaya lang ang isang nakakalungkot kung ating titingnan, pagdating sa tinatawag na problema, doon nagkaroon ng problema kasi simula ng nang mawala ang mga Israelita sa lugar nila, ito'y kinupkop ng mga Samaritano. At doon nag-umpisa yung nagkaroon ng tinatawag na magkahalong paniniwala kasi may mga Israelita rin naman na yung naiwan sa pagkakabihag, nakapag-asawa sila ng mga Samaritano. Kaya nga, automatic na kapag ikaw ay nakapag-asawa ng Samaritano, hindi pwedeng hindi ka maimpluwensyahan ng kanilang paniniwala. Na although kung inyong titingnan at pag-aaralan, ang mga Samaritano naniniwala din kay Yahweh. Kaya lang ang isang problema, kung inyong titingnan, pagdating dito sa tinatawag na problema, sabi to, kaya for long years, magkaiba sila ng lugar na tinitirahan at magkaiba din sila ng lugar na sinasamba at ang Diyos na sinasamba ng mga Hudyo ay si Yahweh lamang. Ang mga sinasamba at para sa kanila na tanging sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. At sabi dito, at ang mga Samaritano naman, dahil naimpluwensyahan ng ibang kultura at ibang Diyos na kanilang sinasamba, yun ang isang nakalulungkot na parang idinadagdag lang nila si Yahweh sa kanilang mga Diyos na sinasamba. Open your spirit, my dears, kasi sa totoo lang, until now,
adapt natin yung tinatawag yung tinatawag na pagan's belief, yung tinatawag na yung paniniwala ng mga Samaritano. Nakuha niyo po ba? Bakit? Kasi minsan makakakita ka sa bahay ng mga kapatid namin na mayroong pusang kumakaway. Diba? At hindi lang yon, mayroong budang malaki ang tiyan. Nakuha niyo po? Bato-bato sa langit ha, kasi sabi ko sa inyo, gusto ko na sa hapong ito, may maiuwi kayo pagdating sa tinatawag na katotohanan sa pagsamba na dapat nating gawin sa ating Panginoon. Diba? Kaya nga, yun yung isang nakakalungkot dahil pagdating dito sa tinatawag na syncretism, totoo, ginagawa lang nila na reserba ang Panginoon kasi kapag hindi tumugon si Buddha, diba, mayroon pa silang inaasahan. Bakit? Kasi kung inyong titingnan, bakit sinama nila sa listahan si Yahweh? Kasi una, alam nila na si Yahweh El Shaddai, Diyos na makapangyarihan, Diyos na alam natin na kapag sumuway ka, diba, mayroong mangyayari. Kaya nga, ang nangyayari sa mga Samaritano parang takot lang. Ang nag-uudyok sa kanila para kinanlin nilang Diyos ang ating Diyos na sinasamba at pinararangalan sa hapong ito. Amen? Kaya nga, pagdating dito sa tinatawag na punto, in short, may barrier tuloy na hindi lang relasyon ng mga Hudyo at sa mga Samaritano, kundi maging sa kanilang pagsamba at ito ang gustong baguhin ng ating Panginoong Jesus. Hello, nakuha niyo po ba ibig kong sabihin? Now, tingnan niyo kasi dito po ipinapakita sa atin na gusto ng Panginoon na hindi lang dapat sa templo sinasamba si Yahweh kagaya nito. Diba? Kasi ang mga Hudyo talaga, as in talaga, namula tayo sa templo. Diba? At hindi lang yun, kung mapapansin sa mga Hudyo, dumadayo pa talaga sila sa Jerusalem para sumamba. At sa ating panahon ngayon, bakit may mga ganitong klaseng gusali? Kasi alam natin, ito yung lugar na pagsamba na ating nakagisnan. Tama po? Yan, gusto kong maunawaan po natin para mawala yung mga natin sa isip natin. Na pangalawa, sabi ko, para kay Jesus ang pagsamba ay hindi lamang pagdarasal ng taimtim. Amen? Bakit? Kasi yun naman talaga ang purpose. Bakit tayo pumapasok sa mga ganitong, diba, simbahan, chapel, etc. Kasi ang purpose nun para manalangin tayo ng taimtim. At sa atin naman mga bukas, diba, ginagawa natin itong pagsamba, diba, kagaya nitong pagsamba na ginawa natin. Yun ang kaya nga, sa isang hamon ng Panginoon para kay Jesus, ang pagsamba ay hindi lamang dapat gawing ritual. Alam niyo ba yung salitang ritual? Masabi lang, di ba? Kasi ito naman talaga ang problema ng lumang tipan. Bakit may mga pag-aalay? Bakit may mga paghahandog? Ano yung purpose ng Panginoon? Di ba? Kasi yung ginagawa nilang pag-aalay, yung paghahandog na ginagawa ng ito'y remedy. Ito'y, ano ba yung sa Tagalog remedy? Yung remedyo para pagdating sa kanilang kasalanan, magkaroon ng pansamantalang paglilinis. Diba? Kaya nga, mayroon pong mga offerings ng mga hayop noon Bakit? Kasi ang dugo noon, kapag ito'y winisik sa kaban ng tipan, pansamantalang nawawala ang kasalanan ng tao. Kaya nga, kung inyong titingnan, nagpaulit-ulit ang kasalanan ng tao. Pagdating sa tinatawag na cycle, ang tao paulit-ulit na nagkakasal na bagamat humingi ng tawad sa Diyos kasi alam nila mayroong remedyo mayroong remedyo para mapawi ang galit ng ang tawag dito ritual. Diba? At sa ating panahon ngayon, ganun din. Na bagamat wala ng mga hayop na inihahandog, pero yung ginagawa nating kasalanan paulit-ulit, diba? At paghingi natin ng tawad sa Panginoon, parang nagiging ritual, nagiging habitual. Diba? Yun yung truth na gusto kong makita nyo po. Bakit? Kasi pagdating sa tinatawag na pagsamba, ang gusto ng Panginoon ito, mga Samaritano, ay maging tapat sa isang Diyos at huwag sumamba sa mga Diyos-Diyusan. Parang tumalon ako At para kay Jesus,
ang pagsamba ay hindi lang dapat ritual. At sa mga Samaritano, yun yung sinabi ko, na dapat maging tapat sila sa iisang Diyos. Diba? Hindi yung pinagsasama-sama nila sa altar yung kanilang mga Diyos. Diba? Bakit kasi ang totoo, naalala ko tuloy yung yung tatlong lalaking na nagpayabangan, isang Katoliko, isang Buddha, isang Muslim, tumalon sa biyahe. Alam ko kung narinig yun yung kwento. Gusto ko lang ulitin na nagpayabangan na tatalon sa building, na sabi niya, kung sino ang tumalon na bumagsak ng buhay, maniniwala kami na buhay ang Diyos mo. Narinig niyo ba ito? At yun nga ang nangyari. Pagdating doon sa tinatawag, nag-umpisa, tumalon yung Buddha. At pagtalon ng Buddha, habang bumabagsak sa Buddha. Pero as in wala naman, pagbagsak, Buddha patay pa rin. Sumunod, ano yung sumunod? Muslim. Hindi tayo, ito is baka may magalit sa kwento lang ito na kwentong barbero na gusto kong makita niyo yung kwentong walang kwenta na tumalo ng Muslim at sa pagtalo ng Muslim habang bumabagsak sa amin Muslim ala at pagbagsak ng ala buhay patay o patay o sabihin natin buhay. Kasi kwento lang naman kung sabihin natin buhay. At ang huling tumalon, yung Katoliko. Pagtalo ng Katoliko, siyempre, ang tinawag niya yung Diyos na sinasamba natin. Kaya lang ang problema, nung nasa kalagitnaan niya, nagbago siya ng sigaw, na sa halip na Jesus, tinawag niya si Allah. Bakit? Kasi yung pangalawa, buhay na bumagsak Parang something ganon, di ba? Na sana po sa mensahe na itinuturo sa atin ng Panginoon, yung manatili ka sa iisang Diyos at hindi paiba-iba. Di ba? Kaya nga kung inyong titingnan, ang Diyos natin sinasamba He is a jealous God. Ang Diyos natin ay Diyos na mapanibughuin. Di ba? Bakit? Kasi kung mayroon mang gusto ang Diyos sa buhay natin, pagdating sa tinatawag pagsamba at pagkilala sa Kanya, gusto niya na walang karibal. Amen? Tanong ko sa inyo sa mga babae, sino yung gustong may karibal sa kanyang asawa? Taas ang kamay, bibigyan mo 1,000. Mabuti wala. O marami akong 1,000 sa pitaka. Baka meron dyan, bibigyan ko 1,000. Kung matutuwa ka na may karibal ka, di ba siyempre hindi? Kaya nga kung tayong tao, ayaw mo nang may kaagaw, ayaw mo nang may karga, how much more yung Diyos na ating sinasamba, ayaw din niya. Amen po? Bakit? Kasi pagdating dito sa tinatawag na tunay na pagsamba, ang sabi to, at kung ang tunay na pagsamba ay pananatiling tapat sa isang Diyos, ang tanong dito kasi nasa body na tayo, paano natin maisasabuhay at paano kami makasasamba sa Espiritu at katotohanan? Gusto niyong malaman? Yan. Una, na gusto kong ibahagi sa inyo sa unang puntos na sa pinagninilayan natin. Ang sabi dito, do the minimum requirements of the faith we belong. Sabi sa Tagalog, gawin ang simpleng hinihingi ng ating pananampalataya. Gawin simple. Kasi sa totoo lang, kung mahirap gawin ang simple, mas lalo nang mahirap gawin ang hindi simple. Nakanya po ba? Kasi naniniwala ko, pagdating sa tinatawag na beliefs, totoo, naniniwala ako, ang maliit na paglundag, ang malaking paglundag, nag-uumpisa yan sa maliit. Naniniwala po ba kayo? Kaya nga tayong mga charismatic, sa totoo lang, di ba? Noon, hindi ka mapasayaw. Diba? At ikaw noon isa ka sa nagkikritik sa mga charismatic dahil sabi na, ano yung mga tao, yung mga nasisiraan ng ulo? Amen? Bakit? Kasi totoo na kapag nasa umpisa pa lang, mahirap gawin. Kaya nga naalala ko tuloy, nung isang retreat, nung kumukha pa ako ng bachelor, mayroon kaming retreat na ginanap.
Pagdating sa workshop, pinakuha kami ng ballpen at papel. Pagkatapos, pinasulat kami sa kaliwa. Tanong ko sa inyo, kung ikaw ay kanan sumulat, pag pinasulat ka ng kaliwa, madali? Hindi. Tanong, pero kayang sumulat. Amen? Kaya. Kailang mabagal. Ito pang isang tanong. Kapag nasanay kang maglakad ng paabante, di ba? Okay. Pero subukan mong lumakad ng paatras. Komportable ka ba? Hindi. Pero kayang gawin. Amen po? Sa buhay pagsunod sa Panginoon, ito yung gusto kong makuha niyo po dahil pagdating dito sa tinatawag na ano yung mga basic requirements na dapat nating maunawaan. Amen? Ano yung mga basic requirements na itinuturo ng Panginoon para masamba natin siya sa Espiritu at katotohanan? At ang sagot, sabi dito, do the commandments. Yan, gusto kong basahin ang Matthew chapter 19, by 16 hanggang 19. Sabi ito, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Alin sa mga iyon? Tanong niya. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Igalang mo ang iyong ama't ina at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Now, hindi ko na ito pakakahabain na pagdating sa tinatawag na commandments, ha? Kasi pagdating sa tinatawag na commandments, sa bagong tipan, halos nauuwi lang ito sa dalawang pangungusap na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa. At pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Now, tanong, nung hindi mo pa kilala ang Diyos, anong prinsipyo ang daladala natin? Nabanggit ko ito sa lugar ng Balimbing, at sa mga taga-Bustos, isa sa mga aral na binahagi ko ito noong Wednesday. Di ba? Pagdating dito sa tinatawag na prinsipyo na ipinaglalaban natin, ano yung prinsipyo na nakagisnan mo? Di ba namula tayo sa prinsipyo ng mundo na kapag may katwiran, ipaglaban mo. Malinaw? Yun ang ating nakagisnang prinsipyo. Pero pagdating sa prinsipyo ng Diyos, itinuturo ba sa atin na kapag may katwiran ka, ipaglaban mo? Hindi. Bakit? Kasi sabi ng Biblia, ako ang gaganti sa iyo. Amen? Revenge is mine. Nakuha niyo po ba? Kaya nga, dito sa simpleng pagsunod sa kanyang utos, ang tanong, nagagawa ba natin? Hindi. Mahirap, pero kayang gawin. Kaya ngayong number 1 na pinag-uusapan po natin para masamba natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan, sabi dito, do the minimum requirements of the faith we belongs. Gawin ang simpleng hinihingi ng ating pananampalataya. Now, hindi na ako lalayo ng halimbawa kasi gusto kong makita niyo po yung tinatawag na ano ng gawain ni El Shaddai. Simula nang kayo'y makakilala kay El Shaddai, ano yung isang bagay na hindi niyo makakalimutan sa gawain ito? Yung very remarkable. Kasi sa totoo lang, bakit sinabi ko remarkable? Kasi maging ibang pananampalataya, maging ibang sekta, naano sila, nahahamon sila. Hindi ko tuloy makalimutan si Brother Eli Soriano. Kasi nung minsan may anibersaryo ang gawain ni El Shaddai, di ba? Isang ano ng punong lingkod, yung magpabaliktad ng payong sa gitna ng ulan. Amen?
Kaya nga, nag-comment si Brother Eli Soriano na sabi niya, ano ang ginagawa ng mga siraulong itong mga El Shaddai nito na sa gitna ng bagyo, kundi ba man mga tanga ito, binapasalip na gamitin ang payong na maayos, binabaliktad pa. Sabi ni Brother Eli, ano yung nanghuli ng mga tutubi? Tanong, anong aral ang pwede nating makuha? Kasi sa gawain ito, mula tayo ang punong lingkod nag-uutos na magdala ng buhangin, bato, itlog, di ba? Nung anniversary, ano pinadala ng punong lingkod? Tinapay, kandila, etc., etc., di ba? Tanong, bakit sa gawain ito, mayroong mga simpleng ipinagagawa ang punong lingkod? Nakuha niyo po yung puntos? Bakit? Kasi hindi mo magagawa ang utos ng Diyos kung sa mga simpleng bagay hindi ka marunong sumunod. Amen? Lalo na sa gawain ito, kaya nga dito sa gawain ito, remarkable sa atin na tayo'y mga sirang ulo. Bakit? Kasi maraming professional sa gawain ito na kapag sinabi ng punong lingkod na tumalon, ano ang ginagawa? Tumatalon. Kapag sinabing humahalakak. Anong tawag doon? Sira ang ulo. Pero kung inyong papansinin, tinuturuan tayo ng punong lingkod na matuto kang sumunod sa simple, matuto kang sumunod sa payak, basta tuloy-tuloy. Amen? Bakit? Kasi dito, nung nag-umpisa ka, nahihiyak kang tumalon. Limitado kasi sasabihin, baka naman yung katabi ko, pagtawanan ako. Amen? Pero later on, habang tumatagal, napapansin nyo, naging sira ang ulo ka na dati, maliit ang lundag, pero ngayon, nakikisabay ka na sa mga siraulo na nagpupuri sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga, sabi dito, mga kapatid, imposible na mas mapuri at masamba natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan kung sa mga simpleng hinihingi ay hindi natin magawa. Isang example pa. Halimbawa sa mga kalalakihan. Kasi marami pong mga Kristiyano, ito ay madalas kong sabihin na Kristiyanong sa tiketa lang. Mga binyagang, kaya nga sa mga Katoliko, may mga KBL, may mga BSDO. Kilala niyo po yon. Lalo na yung mga KBL. Mga tawag ng mga Kristiyanong na tiketa lang. Amen? Bakit? Kasi sila yung mga Kristiyanong naturingang pero hindi mo sila nakikitang magsimba. Kaya nga tinawag na KBL kasi nung pumasok sa simbahan, nung sa ikasal. Pangalawa, sumunod? Yung letter B, nung binyag. At nung panghuli, yung pangatlo, nung libing na. Kaya nga ang tanong, paano mo masasabi na nasasamba mo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan? Amen? Now, tingnan po natin yung background ng John chapter 4 kung ano yung tinutok, sino yung karakter na tinutok. Di ba? Yung Samaritan woman. Kumikilala sila sa Diyos. Kaya nga kung inyong mayroon silang pagtatalo doon sa balon, di ba? Habang humihingi ang Panginoon ng maiinom. Bakit? Kasi pagdating sa kanilang paniniwala, talagang hindi pwede magsama ang puti at ang dikolor. At ito yung kanilang paniniwala. Nasabi ng Samaritana, sa bundok na ito, dito sumasamba ang aming mga ninuno, samantalang kayong sa mga Samaritano, sabi ninyo sa Jerusalem lamang, dapat sambahin ang Diyos. Amen? Bakit? Kasi yun yung problema. Kaya nga, nung masok ko ng Panginoon yung Samaritana, nung makumbinsi ng Panginoon, sabi, sige, umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa. Pero ano ang sagot ng Samaritan woman? Sabi, Ginoo, wala pa po akong asawa, pero sabi ng Samaritana, tama ang sinabi mo dahil nakakalima ka pa lang at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo rin asawa. Diba? Parang sinabi dito na parang walang panlasa yung Samaritana. Nakalima, nakaanim, pero makikita niyo yung tinatawag ng lifestyle. Kumikilala sa Diyos pero yung buhay nila hiwalay sa kalooban ng Diyos. Yan, hindi ko na ito gaanong alam niyo pong ibig kong sabihin. Dadato tayo dito sa tinatawag na pangalawa.
Kasi ang oras ko ay ano lang talaga. Pare, pakian ako ng paki-bill ako ha. Ha? Oras na yata, di ba? Pangalawa na sinasabi dito, na kung ang unang sikreto, na sinabi dito na the minimum of true worship to God is to do the law. Pangalawa, sabi to, do what the word of God that is being proclaimed before you teaches. Sabi dito sa Tagalog, isabuhay natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Di ba? Kaya nga ang sabi ng Biblia, na sabi dito, sabi ng Santiago, kabanata sa talatang 22 hanggang 25, sabi dito, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos, kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang iyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin at pagkatapos makita ang sarili ay umaalis at kinakalimutan ang kanyang anyo. And verse 25, sabi ito, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ay pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gagawin. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang pagkatapos nakakalimot. Amen? Kaya nga ang sabi ng pananampalataya, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa, patay. Maliwanag po ba? Maliwanag po yung sabi dito, pagdating sa hinihingi sa pangalawa, dapat sabi nga, hindi lang tayo dapat maging hearers, but we must doers the word of God. Amen? Yan, sabi nito, isang panganib na dapat nating bantayan sa ating sarili ay ang maging emotional worshipper. Ano yun? Yung paimbabaw lamang ang ating pagsamba. Alam po ninyo kung lahat ay gagawin lamang ang salita ng Diyos, tiyak na mas uunlad at aayos ang ating buhay at malulugod pa sa atin ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Maliwanag po? Kaya nga, kung inyong titingnan pagdating sa tinatawag na hamon, ang sabi ito, sa ating mga, diba, na wag natin piliin na ang salita ng Diyos batay sa gusto o batay sa komportableng na tayong gawin, kundi gawin natin ang ating kayang gawin at patuloy na humingi sa biyaya at habag ng ating Panginoon. Nakuha niyo po ba? Kasi sa totoo lang, hindi madali ang sumunod sa Diyos. Diba? Kaya nga sa gawain ito, kukunti lang umaano. Bakit? Kasi mas gusto na yung komportableng buhay. Dito ang daming bawal. Diba? Hindi lang bawal, kundi hugot ng hugot. Diba? Kasi kung untikom ka, hindi pwede na kapag sumunod ka sa ganun ka pa rin. Diba? Kaya nga nung Wednesday, sabi ko noon, sa lumang buhay ko, magaang ang kamay ko. Pero sabi ko, salamat sa Diyos kasi nung makilala ko ang Diyos, nasambahin ko siya sa Espiritu at katotohanan, ang kamay ko biglang bumigat. You know what I mean? Si Brother Tony sa lumang buhay, pag nagsalita ang misis ko ng pabalang, sigurado may tama. Abuki lang sana kung tama sa witing, tama sa luto. Hindi tama ng kamao ni Brother Tony. Yun si Brother Tony noon. Pero nung sumunod ako sa kalooban ng Diyos, sabi ko, hindi ko na mabuhat ang kamay ko at mabigat na. May naunawaan po ba kayo? Sa totoo lang, mahirap gawin lalo na sa mga lalaki. Na dati akong nasusunod, ako ang nagko-command, pero ngayon, yung misis ko, kung noon ako ang laging nasa taas,
Ngayon, ang misis ko, gusto niya laging nasa taas. Huwag niyong haluan ng berde, ha? Di ba? You know what I mean, di ba? Yun ang isang mahirap. Kaya nga sabi ni Father, kala niyo madali ang maging lingkod? Hindi. Uuwi kami, pagbuklat namin ng kaldero, walang pagkain. Isang gabi, ganun nangyari sa akin. Sabi ko, tinesting kagad ako ng demonyo. May pabaon naman si nanay na litson. Sarap. Ang litson niya. Litson pa ulam niyo sa akin nun eh. May hayop pa kasi ako ng balagtas. Umuwi muna ako sa amin, umidlip ako sandali. Nung maidlip ako, bumalik ako sa balagtas. Iniwan ko yung ulam ko sa mamay ko kakain ng masarap adobo. Litson. Litson paksiw. Litson paksiw ang pauwi sa akin nung Wednesday. Kaya nga itinago ko. Pagdating ko ng bahay, yung tinago ko nawala. Ipinakain sa alaga namin kasi may mga alaga kami imported. Talaga naman, biglang nagpanting. Naunahan niya, hindi kong sabihin, gustong kumawala na naman. Pero sabi ko, wag. May naunahan kayo. Mga brother, okay na ba? Okay na. Yan. Sa totoo lang, kaming mga preacher, Diyos ko, kung alam nyo lang ang istorya ng buhay namin, hindi maging madali na dati ikaw ang nasa taas. Pero ngayon, pag sinabing maglaba ka, kung noon, sabi ko, no. Kaya nga ako nag-asawa para may tagalaba. Pero ngayon, pag sinabi ng misis ko, maglaba ka. Sagot ko, yes, darling. Sige, tumayo na kayo at alam kong may inspirasyon na kayong nakuha. Ano kayo? Mamaya, mayroon pang may kasunod dyan. Nasa panghimagas pa lang tayo. Tayo po'y magpasalamat sa Panginoon, ha? Kasi hindi ko na nasabi yung number 3. Yung dalawa lang, yung mapakinggan at isagawa. Yan. Na sa hapong ito patuloy natin pasasalamatan ang Panginoon dahil totoo, hindi niya hinahayaan na ang pagsamba natin sa Kanya ay maging paimbabaw lamang. Kundi patuloy tayong tinuturuan ng tamang pagsamba na we must worship Him in spirit and truth. Bahala ka na. Suko
po natin ng malakas si Yahweh El Shaddai. Ayan, tayo po yung magsiupo muna sa presensya ng Panginoon. Tunay nga po mga kapatid, kapag tayo nagpagamit sa Panginoon, o kapag tayo naglilingkod na sa Panginoon, tunay na binabago ng Diyos ang ating buhay, ang ating buong pagkatao. Amen? Sabi nga po, wala ng ating lumang buhay, tayong lahat ay bago na. Amen? Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Parang mahina yatang palakpak niya sa Glory to God. Ayan. So, talagang nakaka-bless po, Sister Sandra, kapag tayo ay laging nakikinig sa salita ng Diyos at syempre kapag tayo ay laging sumasamba sa Panginoon, lagi nating nararanasan yung kapangyarihan at presensya ng ating Diyos na buhay. Amen. Amen. At tunay nga, Brother Arnel, talagang napakasarap pag-alaya ng Diyos ng ating buhay. Sabi nga, Brother Arnel, walang nag-alay sa Diyos ng oras, ng panahon, ng talento, na kanyang iniwan at kanyang pinabayaan. Amen. Kasi kapag tayo ay nag-alay ng buhay at sarili para sa Panginoon, mararanasan din naman natin yung pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos. Amen. Lalo na kapag tayo ay nag-alay ng awiting makalangit para sa Kanya, mas lalo nating mafe-feel yung presensya niya na ang kanyang pagmamahal at pag-ibig ay lagi nating maranasan sa buhay natin. Amen. At ano mo, Brother Arnel, kapag ka naglilingkod tayo sa Panginoon, hindi tayo exempted sa bawat pagsubok. The more na naglilingkod tayo sa Diyos, mas maraming pagsubok. Amen? At mas marami ding pagpapala pagkatapos ng pagsubok. Amen? Sino po rito ang gusto ng pagsubok? Itaas ang kamay. Walang nagtataas. Walang nagtataas, Sister Sandra. Takot sila sa pagsubok. Ayaw din nila ng pagpapala. Iyang pagsubok, biyaya yan, Amen. Sister Sandra. Ayan. Amen. Sabi nga Brother Arnel, hindi tayo pararaanin ng Diyos sa mga mabigat na pagsubok nang hindi natin kayang pagtagumpayan. Amen. At isa na akong patunay doon na sa loob ng magtatatlong taon na po ang aking brother husband sa piling Yahweh El Shaddai, ni minsan hindi kami nakaranas ng aking 4 na anak na pinabayaan kami na Yahweh El Shaddai. Bagkos, kung minsan, Brother Arnel, dumadaan po ako sa depression, anxiety, pero ganun pa man, nararamdaman ko ang pagyakap ng Panginoon sa bawat gabi na ako po'y nalulungkot. Ayan. Nandoon yung pagyakap ni Lord. No? Ayan, ayoko Niyayakap umiyak. ka ni Lord sa kanyang pag-ibig at pagmamahal. Amen. Dahil gano'n naman tayo kapag tayo laging nananalig at nananampalataya sa kanya, Sister Sandra, bagamat nakakaranas tayo ng kalungkutan, nakakaranas tayo ng kalupitan, nakakaranas tayo ng matitinding dagok at pagsubok sa buhay, hindi po ibig sabihin yan na pinabayaan tayo ng Diyos. Amen. Kundi yun ay patunay na naging epektibo kang naging lingkod ng ating Panginoon. Amen. Alam mo, Brother Arnel, minsan magtatanong tayo sa Panginoon. Naranasan ko pong magtanong sa Panginoon nung bago pong mamatay aking brother husband. Ngunit sa mga nagdadaang araw, naramdaman ko po ang pagkilos ng Panginoon. At alam ko po na hindi pahihintulot o ipinahintulot ng Diyos sa akin ang ganong kabigat na pagsubok na hindi ko po kayang pagtagumpayan. Dahil alam ko po, nakasama ko ang Diyos sa bawat araw ng aming buhay. Amen and amen. Amen. At talagang merong patalastas kunti. Okay po, Sister Sandra, yung atin pong mga kapatid na nandyan po sa likod, Maaari po bang maaari pong move forward po tayo? Yes, so English yun Yes Opo. po. Okay po. Kung sino po yung gusto ng pagpapala, yung mga nasa unahan po ang unang makasasalo. Gusto niyo po ba makasalo ng pagpapala? Nasa Ayan, pagsunod po ang pagpapala. Ayan Amen? na marami pang bakante dito Ayan sa po unahan. dito po sa unahan. Ba't ayaw kayo nila sa unahan, Sister Sandra? Pag nasa unahan kayo, kitang-kita na kayo Amen. guwapo at maganda. Amen. Huwag po tayong mahiya. Dahil ang Diyos natin ay hindi nahihiyang pagpalain tayo. Amen? Amen. Praise the Lord. Ayan, sige po.
naniniwala po tayo, Sister Sandra, yung mga anak ng Diyos ay masunurin. Ano Amen. po? Naririnig niyo po ba kami sa likod? Mga kapatid, pumalakpak nga po ang nasa likod na nakaririnig ng aming mga tinig. Ayan po, kung maari po mga kapatid, dito po kayo sa bandang unahan. Tayo po'y dadako na sa pinakamataas sa uri ng pagsamba. Sabi nga po, huwag natin habulin ng electric pan. Para daw po, pagdating natin sa langit. Sabi ng isang preacher. Kami rin naman ito ay talagang pinapawisan po kami. Ha? Amen. Pero kami nasa unahan. Kailangan na po natin magsanay. Ayan. Praise the Lord. Kaya palakpakan natin ang ating Diyos na Praise buhay. the Lord. Sige po, nakikiusap po kami na yung mga nasa likod ay punta lamang po dito sa unahan sapagkat Amen. tayo po ay dadako na sa pinakamataas at pinakamayaman na Pagsamba. pinakamayaman na pagsamba. Amen. Walang iba kundi ang banal na misa, Sister Sandra. Alam ko, Brother Arnel, yung mga anak ni Yahweh Shaddai, masunurin to eh. Ngunit parang walang gumagalaw sa likod. Ayaw nyo po, galaw-galaw po, galaw-galaw, mga kapatid. Taas ang dalawang kamay. Dalawang kamay. Igalaw-galaw po natin. Sabi nga nila, igalaw-galaw natin ang ating katawan para Tayo lumakas. hindi ma-stroke. Pwede po ba yung mga nasa bandang unahan po dito, mag-move forward po kayo para po yung nasa likod. Gano'n na lang po. Hindi po kasi sila susunod talaga. Kayo na po, yung mga nakakaunawa po, na nais na todo-todong pagpalain ng Panginoon. Ayan, praise the Lord. At Brother sige po, Arnel, Sister Sandra, bago po tayo, Maraming salamat po sa mga masunuring anak ni Yahweh bago Shaddai. po tayo dadako sa atin pong pinakamataas na papurit pagsamba para sa ating Diyos na buhay. Tayo ba, Arnel? tayo po muna, Sister Sandra, ay magro-roll call Amen. ng atin pong mga guest, ng atin pong mga kapatid na galing pa sa mga iba't ibang lugar. Amen. Ayan, naglilipatan na sila, Brother Arnel. Ayan, salamat sa Diyos. So yun ang mga Ayan. anak ni El Shaddai, Yes. mga masunurin. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagsunod. Ayan, Brother Arnel, tawagin natin ang ating mga kapatid. Ang mga nagmula pa sa malayong lugar. Ang Santo Niño Bustos. Bustos Sumigaw chapter. nga po ang Ayan, mga taga nasa Bustos. unahan talaga Ayan. sila. Yan, salong-salo nila ang pagpapala ng Diyos, Amen. Brother Arnel. At ang sunod, ang atin pong mga kapatid na galing pa din po ito sa malayo. Alam ko ito ay galing pa sa Australia yata, no? Taga-Saipan ba yan? Saipan, no? Ang atin pong mga kapatid from San Rafael Tambubong Chapter. Ayan, tingnan mo. Nakatingin ayan. sila sa akin. Ano, gano'n 4 na milyon sila. Ang sunod naman ng ating mga kapatid, ito napakalayo nito. Tumatawid pa to ng ilog. Ang Nyugan Chapter. Ayan, ang mga taga-Nyugan. Yun. Siguro maraming mga niyog diyan, ano? Oo, marami ding gulay At ang dito. atin pong mga kapatid na galing pa po sa Norsagaray, St. Andrew Chapter. Ayan, ang mga taga Ayan po. Norsagaray. Yun. Ayan, ang mga... At ang susunod ay ang ating mga kapatid from Berhen de las Flores, Bicte. Ayan, Yon ang ating... gulat parang, naman ako. parang puro sila lang din. At ang atin pong mga kapatid na ito din po ay... ito yung mga tumatawid na galing sa ilog. Itong mga taga... Laog! Og. Prayer Yung pala group, yung mga tumatawid. taga-Laog. Ayan. Yung pala yung tumatawid na wala sa loob ko. Ayan. At syempre, Brother Arnel, tawagin natin ang nagmula pa sa pinakamalayong lugar ng Bulacan. Walang iba kaya ating mga kapatid, ang Angat Chapter. Angat Chapter. Sumigaw nga po ang mga taga-Angat. Lahat ng mga taga-Angat. Ayun. Tumayo ang mga taga-Angat. Ayan. Pinagpala. Talagang angat na angat ang buhay ng mga taga-Angat. Praise the Lord. At alam ko meron pa din po tayong nakikita dito. Galing pa rin po ang ating mga kapatid na galing pa sa Siling Matanda, Pandi, Bulacan. Ayan, yung mga taga-Pandi. Ayan, Pandi. Praise the Lord. Ano pa, Pastor? Hindi ko masyadong kabisado yung area na to. Kung meron mang hindi nabanggit, pakilapit na lang po rito. Ang mga Taga-saan taga... po kayo? Ayun, Maginabang, sorry, Nay. Sorry, Joseph. Sama ng tingin sa atin. Nasa unahan.
ang ating pong mga minamahal na kapatid na galing pa sa Makinabang, Makinabang. Chapter Baliwa. Nakapaki-pakinabang. Ayan. Ayan. At syempre, Sister Sandra, mayroon pa mas malayo. Oo, syempre, di naman kami papayag na hindi kami Mayroon pa matawag, mas ano? malayo na talagang pumunta dito kahit malakas ang ulan. Na kahit po dumadaan sa mga may baha-baha. Siyempre, ang mga taga Malolos. Malolos. Ayan, ang Pala. mga taga Malolos. Syempre kami yun. Uy, tumayo ka, taga Malolos. Tumayo. Kasama na tayo dyan. Oo. Ano ba? Naku po, nakakatakot naman to. Delikado yata itatawagin na to, no? Ang atin pong mga kapatid na galing pa sa Kalawakan, Kalawakan, Inkanto. Encanto. Naku po, Nasaan po ba ayan yung ang mga taga-Inkanto. na hindi na inkanto. Sa susunod naman, mga diwende. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. Praise Malakas na papurit palakpak para sa Pumalakpak nga po ang Panginoon. lahat ng masasaya na mga lingkod ng Diyos. Brother Arnel, hanggat wala pa ang ating minamahal na pari, muli tumawag tayo ng magpapatotoo. Amen. Ayan. Sino po yung nais na magbalik ng papurit pasasalamat sa ating Diyos sa buhay? Tanong natin kanina, sila ay pinagpala ni Oo. Yahweh. Sige nga po, patunayan natin na talagang pinagpala tayo ni Yahweh at malugod si Yahweh sa atin pong ginagawa. Dapat tayo ay patuloy na magpasalamat sa Kanya. Ang Amen? ating kapatid, Brother Arnel, tawagin natin. Ayan, Palakpakan si natin si Sister. Yahweh El Shaddai. Ikaw na rin po magpakilala, sister. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang hapon. Ako po ay taga-Nyugan, kung may nakakilala po sa akin sa ibang chapter. Galing po ako ng malayong lugar mula po nung nag-COVID. Sana nandito na po ako sa atin. Pero hindi po ako makauwi-uwi kasi maraming naging problema po. Pero ito ang kabutihan ng Diyos. Napauwi na po na niya ako mula noon po hanggang ngayon. Ngayon lang po ako nakauwi. Marami po salamat, Lord. Amen. Galing po Praise ng the Lord. Sa Amen. ibang bansa, Amerika? UAE. Okay. Yan. At Salamat Brother Arnel, tayo idadako na sa pinakamataas na uri ng pagsamba, ang banal na misa. At ang gagamitin ng ating Panginoon, walang iba kundi ating minamahal, Monsignor Manny Villaroman. Villaroman. Ayan. I'm sorry po, yung po kasi nakalagay sa program, ano po? Yan po, sorry po. Nakalagay po sa program kasi ang ating minamahal na kapari, Father Lester John Cabais. Kabais.